Vice President Sara Duterte. Happy birthday din kay Amik. TV45, UK45, yan. Pag-uusapan po natin, ito po, may sinabi po si Arnel Ignacio. Parang ang sarap pakinggan. No? Magkasundo tayong lahat. No? Huwag tayong magsiraan. Lalo na po yung Pangulo, huwag natin siraan kasi ting lumalabas, sinisiraan natin. Pag-uusapan din po natin, ito po, China open sa dialogue with the Philippines over sea disputes. No? Ito na hinihintay, sabi ni Pangulong Marcos, kumukuha raw siya ng mga different levels. No? Gusto niya makipag-usap sa China. Ngayon, ito sabi ng China, very willing silang makipag-dialogue sa Pilipinas. Bakit kaya hindi matutuloy? Pag-usapan din po natin, ito po, ano ba ang latest na paninira nila o pagpapalakas na ginagawa nila. Hina-highlight nitong mga to yung pag-alis daw sa mga Duterte, PDP, nung mga sikat na mga local government officials. Kaya unti-unti na raw nililisan yung PDP ng mga government officials, local government officials. Kaya ito raw ay mauuwi sa pagkatalo ng kung sino man ang kandidato sa 2028 at ito po ay si Sara Duterte. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan po natin, no? Teka muna. Ang sarap magkape. Pasensya na po dyan sa mga taga-Inday Cares at sa iba't ibang samahan na nag-celebrate kanina sa anong tawag dito? Sa Dolomite Beach. Alas 7 alas 7 hanggang tanghalian Nagising ako 1:30. Pasensya na po kayo, iba talaga yung tulog natin gabi tayo gising Gustong gusto kong dumalo, kaya lang sa mga susunod na pagkakataon na lang po. Okay, happy birthday muli kay BP Sara Duterte. Pag-usapan po natin, no? Ito po meron pong lumabas. Alam nyo, si Arnel Ignacio, dehin bokike yan, di ba? Hindi po kumikibo ngayong, ang alam ko sa OWA pa ba siya? Overseas Filipino Workers. Ano ba yung OWA? Overseas Welfare, parang ganun. Basta. Ayan, yung kasama siya ron sa mga OFW na mga pinuno natin, no? Matagal nating hindi naririnig na nagsasalita si Arnel Ignacio. Bakit tila ngayon bigla-bigla, no? Bigla-bigla nagsalita to si Arnel Ignacio tungkol sa wag daw nating siraan, magkasundo-sundo na tayo. Mahirap daw yun yung Pangulo ng Pilipinas, lumalabas ng bansa, sinisiraan natin, no? Parang binabalik na naman yung sisi. Ang ibig mong sabihin, kayo ba talaga ang ibig nyo sabihin? Alam nyo, nakakarindi na, no? Lahat ng nangyayari sa Pilipinas, isinisisi nila sa mga Duterte supporters, sa mga Duterte. Kaya nagkakaganyan ng Pilipinas kasi sinisiraan nyo yung Pangulo. Alam niyo po si Pangulong Duterte. Mag-real talk tayo, Arnel. Alam ko, dati kang tauhan ni Pangulong Duterte. Alam ko naman kung bakit ka nagsasalita ngayon na wag magsiraan. Alam mo kung bakit? Nabalitaan mo na sa iba't ibang parte ng mundo, yung mga OFW natin nag-o-organize na ng maisog rallies. 'Di ba? Meron na sa Japan, meron sa US,
Meron sa Hong Kong, di ba? Meron sa Hong Kong. Yung mga marami, no? Yung mga maraming mga OFWs, kung saan maraming mga Filipino workers, ay ano po, no? Nananawagan na sila o nag-organize na sila ng maisog. Nakita mo na wala na pong suporta, no? Majority, kung hindi man lahat, majority ng ating mga OFWs ayaw na sa kasalukuyang pamahalaan. At yan po ay hindi dahil sa paninira. Babaliktarin ko naman, ha. Dati kasi sinasabi nila OFW. Yung mga OFWs po natin, may kamag-anak po yan sa Pilipinas. Huwag niyo po sabihin na kasi ginagawa niyong tanga mga Pilipino eh, no? Ibig mo sabihin sinisiraan lang si Pangulong Marcos, nasisira na siya. Anong uri ng gobyerno yan? Siniraan lang, may mga nagsalita lang, nasisira na. Kalokohan. Kahit na anong paninira mo sa gobyerno, kung ang gobyerno matino, walang epekto. Bibigyan kita ng halimbawa, Arnel Ignacio. Si Pangulong Duterte hindi pa nag-iinit sa puwet, siniraan na ng mga dilawan. Naalala nyo? Senate hearing agad tungkol dyan sa Davao Death Squad, sa AJK sa Davao nung mayor pa siya. Kita mo katarantaduhan ng mga dilawan niya. Hindi pa umiinit ang puwan ni Pangulong Duterte. Ano nang ginawa? Ayan na. AJK sa Davao, nung Davao mayor. Walang honeymoon eh. Ipaunawa ko lang sa'yo, eto. Wala ngang bumabanat na media rito kay PBBM. Eh. Walang honeymoon period yung panahon ni Duterte. Talagang pagkapanumpa, banat agad. Sila Dilima. Meron kagad Aus Duterte. O, meron kagad Let Lenny Lead. Hindi po ginagawa yan dito. In fact, Arnel, kung hindi mo pa alam, kayo nagpasimula. Dahil Vice President, kakampi ninyo si Sara Duterte, happy birthday, the future President of the Philippines, no? Kakampi ninyo, magkakakampi tayo, na kakampi ni PBBM, pero dahil sa ambisyon, tinablan nyo kagad. Gawa-gawa kayo ng kwento sa confidential fund na hanggang ngayon hindi nyo mapatunayan na may katiwalian. Di ba? Tapos magsasabi kayo na paninira. Arnel, bago mo kami sabihan na wag siraan si PBBM, tignan mo ngayon kung anong mga nakasalang sa Kongreso. Ano yung iniimbestigahan nila ngayon sa Kongreso? Wala nang pumapansin. Kaya nagmumukhang tanga. Pero tignan mo kung anong nakasalang. O ako na magsasabi sa'yo, baka hindi ka na nanonood. Eh. Baka kaya ka nag-react dahil sinisita ka eh. No? Baka kaya ka nag-react dahil trabaho mo yan na alagaan yung mga OFW, no? Na mapamahal sa gobyerno, pero wala kang nagawa. Galit pa rin ang OFW sa gobyerno natin. O, di ba? Ay, anong silbi mo riyan? Ganun lang naman yun. Eh. No? Hindi mo madadaan sa patokis-tokis ngayon, yung OFW natin na magmamaisog. Alam naman namin kung bakit ka bigla nagsalita eh. Di ba? Dahil allergic sa maisog tong gobyernong ito. Eh nabalitaan nila ngayon, may nakaset na sa Japan, sa Hong Kong, sa US. Meron na rin sa Canada at sa iba pang bansa. Hindi mo mapipigilan. Kaya malapit-lapit ka. Malapit-lapit ka na. Dalawa lang yan eh, di ba? Nagpapakita ka na tapat ka rito kasi tauhan ka pa ni Duterte. Oh. Di ba? Ikaw, nagpapakitang gilas ka ngayon para hindi ka mategi. Ganun lang yun eh. Pero hindi mo kayang pigilan yan. Iba yung batas dyan sa Amerika.
Sa Hong Kong at sa ano. Pwede ba sa Japan na pigilan ng gobyerno yung ano nila? Eh kung nagbayad ng, ganun lang naman yan, di ba? Nag-organize sila, nagbayad sila ng venue. Isama nyo, isama nyo nga yan si Arnel. Biglang biglang nanawagan na magbati-bati. Utot mo. Normal sa gobyerno yung mayroong oposisyon. Kailan ba? Kailan ba mayroong gobyerno na wala naninira? Eh sila Lenny nga eh. Di ba? Dumadayo pa ng ibang bansa. Si Maria Ressa, wala pong talab. Sa gobyernong tapat, sa gobyernong may nakikita yung tao na ginagawa, sa gobyerno na nararamdaman mo yung serbisyo, walang epekto yung paninira. Pero sa gobyerno na tokes lang, no? Sa gobyerno na hanggang hanggang paninira lang ang kaya. Oh, balik natin dito kay Arnel. Baka wala kang ideya na sa nangyari sa Pilipinas eh. Nakasalang sa Kongreso, EJK, nung war on drugs, kahit tapos na yung gobyerno ni Duterte, sinalang pa rin nila. Sasabihin mo, wag manira. O ano pa nakasalang? Gentleman's agreement between Duterte and Xi Jinping. Ano purpose sa tingin mo? Purihin si Duterte, kaya nila sinalang? Utot mo. Pucha, nakasalang sa Kongreso, yung isa pa. Parang walang kamalay-malay tayo ron. Yung pala, inuugnay na si Alice Go. Kay Duterte na naman. Pinasasama ng pinasasama. Ganito gimmick ng mga yan eh. Ginagawa nila masamang tao si Alice Go. Kahit 99% ng Pilipino hindi kilala yan. Pinapasama nila. Pag masamang masama na, iugnay na nila kay Duterte. Inunahan na natin para hindi na sila maglakas loob. Doon din patungo eh. Yung Rappler, meron na ngayong nagsulat na yung Rappler. Ang si Alice Go ay kagagawan ni Duterte. Imagine ninyo. Dahil ang Pogo ay naghanap kay Duterte, si Alice Go may kinalaman sa Pogo. Kaya, ang lumikha kay Alice Go ay si Duterte, anak ng pupa. O yan Arnel, malapit ka na matigok. Kasi mukhang yun yung inutos sa'yo. Pigilan ng mga maisog sa iba't ibang bansa. Piyari ka. Imbes na wala na kaming alam tungkol sa pinagagawa mo. Di ba? Alam mo Arnel, yung hindi makapagpigil sa maisog, sinususpindi. Ikaw, Arnel, paalala ko sa iyo, yung mga sinuspindi na yun, elected by the people. Ikaw, hindi ka elected. Appointed ka lang. Kaya gawin mo na ang lahat ng nasa powers mo, makiusap ka na. Para walang magmaisog. Pag may mga nadalawahan ka na maisog, laglag ka na tsak. Ang daming problema ng OFWs. Narinig nyo ba si Arnel? Ngayong magmamaisog na kayo, puta, bigla kayong pipigilan. Huwag natin sisiraan si Pangulong Marcos. Dahil yan, Pangulo natin Pilipinas yan. Di ba? Ganun lang yan eh. Akala nyo madadaan nyo kami sa mga... tama naman, mabait ka sa mga OFWs, magalang ka sa mga Duterte, pero siyempre, iba na nakataya dito di ba? Iba na nakataya dito eh. Yung pagiging cabinet official. Tsak yan, pag may nagmaisog niyan, may malalaglag sa inyo. Kada may maisog, merong sinususpindi. Puta, hindi ka lang sususpindin. Hindi ka na ma-elected. Yung elected nga, nasususpindi. Pero hindi yun yung dinadahilan. Madali lang naman yun eh. Kaya malapit ka na, Arnel. Huwag kang mag-alala. Diba, hindi naman pumapapil yan Ang dami ng issue ng mga OFW. Pumapil ba yan?
Ngayon ka papapil na aawatin mo yung maisog, hindi niya lang masabi na maisog. Pero yun na rin yung ibig sabihin nun, di ba? Huwag natin sisiraan. Huwag sisiraan. Ano kami bata? Hindi nyo kami mapapaikot. Yung naninira, yung mga kakampi ni PBBM. Tignan mo nga yung nakasalang sa Kongreso ngayon. Paninira lang kay Duterte. Yun nga lang. Imbis na masira si Duterte, putya, yung gobyerno na to nasisira. Tignan niyo yung mga mangingisda, di ba? Sabi nila. Oh, ulitin naman natin ha. Huwag kayong mainip sa pagpaulit-ulit ako. Eh yun talaga eh. Ulitin na naman natin, di ba? Ano sabi ng mga mangingisda? Hindi kami pinangisda nung panahon ni Pinoy. Nakabalik kami ngayong panahon ni Duterte. Ngayong panahon na ni Marcos, pinipigilan na naman kami. Paano po kami yung mabibigyan ng seguridad? Meron na ba kayong ayuda? Wala kaming pakialam sa ayuda. Ganun po ang naging usapan eh. Pero may mga tanim sila na hindi mangingisda. Yun po yung naninisi kay Duterte. Hindi naman mangingisda yun eh. Pakinggan nyo yung mangingisda. Walang pakialam yung mga mangingisda. Maisog utot mo. Kayo ang salot. Salot pala kami, bit narito ka sa akin. Doon ka makinig sa mga walang kwenta niyong vlogger na ang pinag-uusapan yung iskandal ni Maharlika. Naknang po. Kaya na ba mga banban talaga eh. Pasalamat po tayo pero wag po niyang pipigilan yung mga sinasabi ng tao. Okay naman, hindi ko naman inaalis yun. Sinasabi ko nga tao ni Duterte yan eh. No? May umamin. Kaya daw sila narito. Panay fake news daw yung mga vlogger nila. Kaya lang, wag po nating, eto po si Duterte po ang dami po nanira. No? Ang dami po nanira, tinawag siyang kriminal sa ibang bansa. Pinasasama yung war on drugs. Pero hindi niya po pinigilan. Wala po siyang rallying pinigilan. In fact, walang paunti ng paunti yung nagrarally nung panahon ni Duterte. Bakit? Putya, galit na nakita niyo yung mga kabataan na nagrally. Tapos merong nanay doon na nagsalita sa megaphone. Pinag-aaral kayo ng gobyerno. Sinabayan yung rally ng mga estudyante. Ibig sabihin, no? Nakakatawa. Nakakatawa. Tinanong ko, paninira sa akin ito. Pasensya na kayo. Nakakatawa. Sabi ng isa, sabi ng isa, tinanong ko, bakit kayo narito? Fake news daw kasi. Yung mga vlogger nila. Panay chismis kasi. Okay. Alam mo, Arnel, very basic yan, no? Yung karapatan na tumutol, karapatan na magpahayag ng pagsalungat. Basta hindi ka nananawagan na yung ibagsak o hindi ka nananawagan ng marahas na pagpapatalsik sa gobyerno. 'Di ba? Basic 'yan eh. Kaya wag niyong pipigilan. Kahit maganda pa yung pagkakasabi mo, yun din yun eh. No? Ginagawa ninyong napupuna lang natin, ginagawa ninyong wag niyong ipatanggap sa Pilipino na dapat
ipagbawal yung mga rally o wag na masamang gawain yung pagrarally. Hindi po. Yun po ay pagpapahayag. Kung gusto nyo manawagan na Sara resign, mag-rally kayo, walang pumipigil. O, yun lang nga lang, nakakahiya. Dahil wala nga pumipigil sa inyo, wala rin sumasama. Pero yung maisog na nakita natin na napakaraming na lumalahok, bakit nyo pipigilan? Yan ang sentimiento ng tao. No? Tama naman yun. Maganda yung pagkakasabi mo. Pero wag mo kaming paikutin na magandang pagkakasabi. Sawa na kami sa mga magagandang pananalita. Si Pangulong Marcos maganda magsalita eh. Pero ang gusto namin aksyon. Doon na kami sa palamura. Sa hindi maayos. Pero ang mensahe, tagos sa puso. Pangkape Boss Bad, shoutout sa mga taga New Zealand. Thank you very much sa AA. Ayan. Sa $5, 5 New Zealand dollars. Okay. Punta po tayo rito sa iba. Ito po, kahapon tinalakay natin, di ba? Sabi ni Pangulong Marcos, lahat ng, di ba yung pinagtatawanan nga natin, anong aksyon? Di ba sabi niya, lahat ng pwedeng gawin. O ito po, Mr. President, ayan po, ngayong araw lang to, sabi ng China, China is keeping its door of dialogue and communication open with the Philippines amid an escalation of their territorial dispute in South China Sea. Chinese statement on May 29 comes in response to President Ferdinand concern. 'Di ba sabi ni Pangulong Marcos na yung panghuhuli ng China sa mga trespassers di umano, yung consider nilang trespassers ay escalation. Ito na po sagot ng China. Worrisome and escalation of the situation. 'Di ba sabi ni Pangulong Marcos yan? Kaya talong-talo tayo pagdating sa propaganda eh. Alam nyo, talo tayo sa propaganda sa China. Sinabi ni Pangulong Marcos, siyempre, propaganda yun na sasabihin niya na China talaga yung nag-escalate. Agad-agad, sumagot ang China. Open kami sa dialogue. Yung pinag-aalala ni Pangulong Marcos na ito ay worrisome at ito ay escalation of the situation. Di mag-dialogo tayo. O yan, hinahamon tayo ng China na makipag-dialogue. Ano isasagot natin? Hindi po pwedeng makipag-dialogue basta-basta. Bakit? Pinasasama pa ng Congress yung gentleman's agreement eh. Tapos makikipag-agreement tayo sa China. Hindi po ba? Pinasasama pa eh. Pasasamain pa muna ng Teka, may nagpakape. Boss, paki-greet birthday kay Tay Amik, TV45, YCO Food at BP Sara. Happy birthday, Tay Amik, ayon kay BJA Solo po Surveyor. Okay. At saka kay BP Sara. Thank you very much, BJA. Ano na yung sinasabi ko? O yun. Ang galing nung nila nung balik nila sinasabi nila, escalation yan, ayaw natin yan. O sabi ng China, ayaw nyo pala, mag-dialogue na tayo, Mr. President. Hindi po pwede, agad-agad. Ayan ang problema, no? Kasi may kanya-kanyang agenda. May kanya-kanyang agenda dito sa gobyernong ito eh. Kinakailangan masiraan muna yung mga Duterte. Kung ang purpose lang po ng ating pamahalaan ay matahimik yung West Philippine Sea katulad ng gusto ng mga mangingisda, di makikipag-dialogue na. Di ba sinabi ni Pangulong Marcos na gagawin niya ang lahat para una, hindi na tayo bombahin ng kanyon, water cannon. Ikalawa, makapangisda yung mga mangingisda. Huwag niyo pong sabihin yan sa mga dyaryo. Huwag niyo pong sabihin sa media. Sabihin niyo po yan sa China. Very willing na. Ito,
Very willing. Yung China na makipag-dialogue, tayo na naman ang lalabas na masama niya. Pag hindi kayo nakapag-dialogue, Mr. President, wala talaga. Ang dali ng palabasin ng China yan. Alam nyo po, magtapatan na tayo mga kapatid, no? Akala ninyo, tayo, lumalabas sa tayo mabuti, mabait, maraming sumusuporta sa atin sa ibang bansa. Etong mga sinasabi niyong sumusuportang ibang bansa, ano ba katangian ng mga bansang mayayaman? US, UK, Russia, Germany, China, Japan, etc. Pwera sa China. Lahat na nabanggit kong lugar, France, pati Netherlands, akala nyo sa history yan, Netherlands, ano yan? Mababait na tao yan, yung mga nakasentro yung ICC. Akala nyo mabubuting mamamayan yan? Pag pinag-aralan nyo yung world history, yan yung mga una ng bihag Afrikano para itinda bilang mga alipin. No? Etong mga binanggit kong lugar, mga bansa, akala nyo mataas ang tingin nila sa Pilipinas? Yung mga bansang yan ay mga bansang mananakop. Yung mga bansang yan, mga bansang nagtayo ng imperyo. Russian Empire, German Empire, US Empire, UK Empire, Japanese Empire. Wala pong pagkilala yan sa mga taong dungo. Wala pong pagkilala yan sa mga taong sunod-sunuran. Kikilalanin ka lang ng mga tao na yan kung ikaw ay matapang, katulad nung dating Pangulo. Kaya kinikilala siya eh. Akala nyo lang? Akala nyo ba yung Ukraine, kinikilala nila, matapang to? Hindi. Tingin nila dyan, uto-uto itong Ukraine, bigyan lang natin ng pera para hindi na tayo lumaban dyan sa Russia. Ano tingin sa atin? Yung water cannon pa lang, ayaw na natin lumaban. Wala pong... Iba po mag-isip yung mga tao na yan. No? Yang mga tao na yan, mga mananakop, nung unang nasa dugo na nila yung pagiging superior. Kaya sa kanila, dalawa lang ang tao, superior at inferior. Yung mga inferior, mga ano lang nila yan, utos-utosan. Kaya ganun tayo turing ng mga hinayupak na yan. Yung mga pumapalag lang sa kanila, yun lang ang ginagalang nila. Bakit nila ginagalang si Duterte? Minumura sila ni Duterte. Naintindihan nyo? Mag-aral kayo ng kasaysayan. Never na humanga. Yung mga yan, yan yung mga nanguhan ng mga alipin sa Afrika. Yan yung mga nagnakaw ng kayamanan ng buong mundo. Tapos sasabihin nyo na ang Pilipinas kagalang-galang sa mga yan. Hindi po. Paano kayo gagalang yan? Tubig lang nga, hindi natin kaya ipagtanggol yung sarili natin. O Espanya pa, lahat yan mga yan. Lahat ng mga tao sa Europe, panay mga mananakop yan. Kala nyo ngayon, dahil ano na sila, yung mga kain-kain na lang, yung turista na lang kayo. Netherlands, ICC na yan, puta, magsisi muna sila sa mga ginawa nilang pagbebenta ng mga alipin mula sa Afrika. Bago nila tayo diktahan kung paanong wastong pamumuhay. Kaya wala po silang kabilib-bilib sa atin. Yan po ang katotohanan. No? Huwag nyo sabihin, ano tayo, maganda kalagayan natin sa international community. O sige, pagbigyan natin. Anong sinasabi nyo magandang kalagayan? Kamakailan lang nagpunta si Pangulong Marcos sa Amerika. Kamakailan lang din pinagmalaki na tayo. Eto na yung yung binunga ng pagpunta ni Pangulong Marcos sa Amerika. Eto na yung nagre-represent sa mayayamang kumpanya na US. Willing na sila, ha? Willing, may tawag doon eh. Teka lang, titignan ko lang kung anong tawag, ha?
May tawag dun sa ano na yan eh. Sa may US Trade Mission, di ba? Nagpunta rito, US Trade Mission, nare-represent nito yung mga malalaking kumpanya, no? Willing sila mag-invest sa Pilipinas. Kailan lang po yan? Kailan lang sila nagpunta dito, US Trade Mission? Ayan, dala-dala raw nila. Kailan ba yan? 3/11, March 11. March 11. Pumunta rito yung mga yan. Ang dala-dala nilang kumpanya, yung Microsoft. Alam niyo na yung Microsoft, di ba? Etong lahat ng ano natin, Windows, yan. Lahat ng gumagana computer, Microsoft. Tapos itong Google. Yan, itong YouTube, Google to eh. Kasama dyan. Tesla, etc. Mag-invest daw sa Pilipinas. Tayo po ang numero unong kapartner na US dito sa Southeast Asia. Katunayan, tayo po ang may tayo lang yata may EDCA sites ng US. Sa Southeast Asia, hindi ko alam sa ibang bansa kung meron. Okay. So ano po nangyari? Tayo number one partner na US supposedly pagdating sa militar. Puta, pagdating sa ekonomiya, sa nagpunta yung Microsoft, nagtayo ng bilyong kumpanya sa Malaysia. Ngayon po, 2 billion. Google. Sa nagtayo? Malaysia pa rin. Indonesia, Tesla yata Indonesia. O Starlink. Basta pinalibutan tayo eh. Wala nagtayo dito. Asan na yung partner natin sila? Iba po yung politika sa ekonomiya. Nag-iisip yung mga, kung girahin kayo ng China, meron kaming mga EDCA dyan. Well, hindi kami sakop ng gobyerno namin. No? Pinoproject natin yung sarili natin na we are in the forefront, just like in World War II. Sinabi ni Pangulong Marcos yan. We are in the forefront. Ha? Just like in World War II. Tapos mag-i-invest kami. Ano kayo bali? Puta, bilyon-bilyon dolyar itong dala-dala namin. In fairness, pumunta po sila dito sa Pilipinas. Baka nakita nila yung brownout. Baka pagpunta nila rito, brownout sa NAIA. Puta, brownout. International Airport. Bakit kami mag-invest dito? International Airport lang, hindi na malagyan ng kuryente. Imaginein po ninyo yun, International Airport. Ha? International Airport, nagba-brown out. Sinong matinong investor, yan ba, lihim ba yan? Sasabihin nyo, paninira ba yan? Hindi po paninira yan. Ang investor, bago siya mag-invest, ano ba kalagayan ng Pilipinas? Tignan nga natin, Dario. Puta, brown out sa International Airport. Huwag tayo dyan. Wala. Zero sa malalaking investor. Siguro yung mga babasura, kinalaman sa computer yan. Tapos mahina ang internet. Paano papasok dito ang Google? Puta ba, hina pala internet dito. Huwag niyo na po kung gawin ng presidente ng kahit na ano. Sarili ko nga, hindi ko maayos. Pagsalitain nyo na lang ako ng pagsalitain. Wag. Nakikita nyo ba itong kwarto? Lobat yung airport. Lobat ang internet natin. Diuling. Tapos sasabihin nyo, wag manira. Hindi mo kinakailangang manira, Arnel. Hindi na kinakailangang siraan dahil ngayon, ang balita rito sa Pilipinas,
Hindi naman pwedeng ilihim yung brownout sa NAIA. Ikaw naman, no? Talaga nagba-brownout. Yung daga, ano ba? Ano ba yun? May ano ba yun? May oras ba yung daga sa NAIA kung kailan sila pwedeng lumabas? Very basic yun, no? Pupunta ka po siya. Hindi stable yung kuryente. NAIA. Paano pag bigla nag-brown? Hindi na sa airport. Puta, brownout boss. Lipad-lipad muna tayo. Magkakailaw din yan after 1 hour. Saan tayo lalapag? Okay, isa pa pong binabanat nila ngayon. Wala na, lubog na yung lubog na yung mga Duterte kasi nag-aalisa na sa kanila eh. Eto tatapatin ko na kayo. Bagamat yung sinasabi natin in general. In general yan, di ba? Pag nanalo yung presidente, lahat na parang magnet yan. Kung ano yung partido ng presidente o kaalyadong partido, dyan nagpupuntahan yung mga local government official, lalong-lalo na yung mga congressman. May bago ba dyan? Wala. Bakit ba pabagsak ng Duterte? Eto po, yan kasi matagal na nilang ginagamit na formula yan, no? Pero mas katiwa-tiwala po yung survey. Ang dami na po natin, di ba? Survey, number 1 sa survey versus may pinakamalakas na political party. Sino nananalo? Yung number 1 sa survey. Di ba? Ano ba naman kayo? Wala po yan yung mga... akala nyo ba may lakas yan? Ang tao bumuboto hindi sa partido. Putya, namimili yan ng presidential. Sara Duterte, Martin Romualdez, halimbawa sila magkalaban sa 2020. Puta, si Sara Duterte to. Walang walang partido. Dito ako buboto kay Martin. Malaki yung partido nito. Ganun ba mag-isip? Sara Duterte, okay to. Taas sa survey na to, puta. Iboto ko to. Duterte to. Ito Martin Romualdez. Puta, pinsan to ni Bongbong. Tsaka ito, lalaki ng mukha nito. Hindi ko iboboto. Ganun lang po yun. Kahit po sa history, tignan nyo po. Talunan karamihan. Baka mapasaba pa nga kay Martin yan eh. O, getin po natin Pinakamalaking partido. Hawak ni Mitra. Talo si Mitra. Panalo si Fidel Ramos. Sumunod ng pinakamalaking partido, kontrolado na ni Joe de Venecia. Talo si Joe Venecia. Panalo si Erap. Number 1 sa survey. Sumunod. Hindi na to na people power si Erap, di ba? Sino bata ni Gloria Macapagal? Si Gibo Chodoro. Talo. Talo ni Pinoy. Sinong may control ngayon ng pinakamalaki? Liberal Party. Marroas. Talo kay Duterte. Wala pa pong nanalo na may control ng pinakamalaking partido sa Pilipinas. Yung nag-multi-party na tayo. Hindi po nagmamatter yan. No? Hindi po yan. Sa history ng Pilipinas, Mitra, de Venecia, Gibo Chodoro, Marroas, talo yan lahat pagdating ng eleksyon. Kahit kontrolado nila yung pinakamalaking partido. Hindi nagmamatter. Hindi, iba yung kay FPJ. Wala nga partido sa FPJ. Si Erap walang partido. Basta popular ka, hindi mo kinakailangan ng partido. Kailan ba dumami yung PDP? Nung nanalo na si Duterte, hindi po before manalo. Baliktad po. Dumami yung PDP laban nung nanalo na si Duterte. Naglilipatan Kala yung pag nanalo si Sara Duterte, pinakamalaki na po. Kung hugpong ng pagbabago o PDP siya tatakbo. Naintindihan nyo? Ganyan po ang kasaysayan ng Pilipinas, politically.
Kaya itong mga nagmamarunong sa ex na to na suri-suri, umalis na si yung Cebu, umalis na. Naku, kawawa naman yung PDP, talo na yan si Sara. Hindi po yan nagmamatter. Tignan nyo po yung mga popular candidate. Popular sa survey na nananalo. Popular si Duterte, si Erap. Popular si Bongbong Marcos. Sara Duterte, panalo sila. So mas katiwa-tiwala yung mataas ka sa survey kaysa sa marami kang partido o marami kang miyembro ng partido mo. Mas kapani-paniwala yun. Na yun ang sukatan, yung survey. Kalokohan yung mga pinauuso nyo. Ibig nyo sabihin, mananalo si Martin. E ang survey ni Martin, 0.4. Oh, 0.4. Ikumpara nyo sa 40 plus si Sara Duterte. Wala pa nga 1 si Martin. Paano mananalo yan? Very popular po yung Duterte. Dinikit ng dinikit yung pangalan nitong mga mangga. O, tama yan. Kayo talaga ang mangga. Wag na tapos na tayo sa Unitin, kaya wala na kaming awat ngayon. Tingin ninyo ang sumisira dahil never pong masisira yung gobyerno ng mga oposisyon. No? Ang takot lang po sa paninira, yung mga walang maipagmalaki. Sa hamon nga natin, di ba? Ipagmalaki nyo naman, may nagmalaki. Namigay ng ilang pabahay. Di ba, katawa-tawa. Ikukumpara nyo kay Duterte kung ano yung mga nagawa ni Duterte. Ang layo, ilang pabahay lang yung pinagmalaki. Hindi masabi kung saan yung pabahay. Pinananakaw lang ni Duterte yung pabahay sa mga ano na nga yung mga tropa tropang yun talaga, kakaiba talaga sa history, no? Pagka talaga nasulat yung history ng Pilipinas, lagi ko lang nakakalimutan yun eh. Ano na nga yung ano na nga yung, ano na nga yung mga nagnakaw ng pabahay. Kadamay. Oy, pasensya na kayo mga kadamay ha. Talagang ginawa niyo yan eh. Mga kadamay, damay-damay na puta, walang tao rito. Alam niyo yung logic ng kadamay, galing eh, no? Pucha, wala kaming bahay. Bakante tong bahay na to. Tirahan namin. Ano sinabi ni Duterte? Sige, bigay nyo lang sa kanila. Yun yung logic ng Pangulo, no? Ang galing din eh. Bakit mo nga naman papalayasi? Wala nga silang bahay. Ang problema ng mga kadamay, pulis. Mga pulis at sundalo yung mga kapitbahay. Kaya masaya nung panahon ni Tatay Digong eh. Ang daming karakter, no? Maraming mga karakter. Kaya wala talaga eh, no? Hindi talaga walang yung kung takot ang gobyerno sa paninira, wala. Ibig sabihin, hindi niya kayang ipagtanggol yung ginagawa niya sa mamamayan. Si Pangulong Duterte hindi po nawala ng kritiko, no? Naubos nga sila eh. No? Lahat ng kritiko ni Pangulong Duterte hindi nananalo. Naubos. Bilib na bilib ka nga rito sa gobyerno to. Lahat ng kritiko kakampi na ngayon eh. Kaaway nila yan. Si Trillanes, si De Lima, lahat. Ngayon kakampi na lahat eh. Talaga, di ba? Wala pong direksyon yun. Hindi umaalon-alon yun. Hindi katulad ng Lenny na babangon tayo, ang mga laylayan ay gigibain natin ang pader ng kahirapan para may magandang bukas. Puta, kahit magsalita ka ng 30 minutes na panay ganun, wala pong ibang ibig sabihin nun. Kay Duterte, simple lang. Mr. President, sino pong mayor na itutumba?
Kung anong gusto mong sabihin, Bergonya, sa pagmumukha mo. Yung pagmumukha mo, Bergonya, ayusin mo. Kung anong chismis ang gusto mo, yun ang paniwalaan mo. Wala. Sige. Panahon na para paligayahin natin. Pumasok na po ang mga laruan. Welcome na po sa mga laruan.